Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, konting business and stock news po muna tayo ngayon. Ano pag-uusapan natin? Si Aboitiz Power, yung kanilang mga plano tungkol sa energy transition. Ayan! At ang balita po natin ay galing sa business world. Si Aboitiz Power dapat na mag-focus sa affordability and reliability ng energy transition. Kasi we are in a phase po ngayon, no? Ito po sinasabi ng management po nila. We are in the phase, ang ating country, na nagta-transition tayo ng energy. Okay? From coal, papunta po tayo, no? From fossil fuel and coal, papunta po tayo sa renewables, no? Ayan. Reliability and affordability of power should be the priority in their transition to renewable energy. Yan ang sabi ng finance chief, no? Ayan, while calling for an upgraded electricity transmission grid to attract investment. Ayan, kailangan po i-improve talaga yung transmission grid natin, no? Para ito yung maging backbone po talaga, no? Ng pagtatayo talaga ng mga renewable energy, no? The realistic pace to do transition is underscored by the available technology. Ayun, yun ang pumipigil, yung technology that allows you to do it in a reliable and affordable way, no? Kasi ano yung mga na-renewable yung energy, no? May renewable ka pero hindi naman affordable, no? Matagal lang ROI, no? At hindi reliable, no? Yung technology. Yung technology ang pinaka-importante po sa lahat, no? Given what is available today, we believe that what is realistic is a practical and gradual approach, no? So ibig sabihin, hindi daw po biglaan, no? That will allow for technology development. Aboitiz Power Senior Vice President and Chief Finance Officer Liza Montelibano said in a media release. Okay, sasabihin ko po sa inyo ano yung sinasabi niya ito na gradual approach. Meron po siya ibig sabihin din sa gradual approach. Ito na po sa susunod na po. Ang ibig niya pong sabihin, yung pag-shift natin sa renewable, hindi yung bigla na renewable agad. Kailangan daw po nating dumaan daw po sa transition. Ano yung transition na yan? Liquefied natural gas daw po, no? Ito yung magiging transition natin na fuel, no, in the near term. Habang inaantay natin, no, na mag-mature ang technology, mas maging reliable at affordable, no? Kasi syempre, kung matagal lang ROI, no, and mabilis mag-degrade, no, yung investment mo, syempre it doesn't make sense, no, investment wise. It doesn't make sense, no? Actually ako matagal ko na pinag-iisipan kung magkakabit din ako ng solar sa bahay. Kaya lang syempre, no, nung dati tinanong anong ROI niyan, 8 years daw. Grabe, 8 years naman. Paano kung biglang masira yung pina-install ko sa bubong, no? Bago dumating yung 8 years, masira na siya. Di kawawa naman ako. So alam niyo na yun. So ito rin yung iniisip ng mga nag-i-invest na to, no? Kailangan reliable, no? At kailangan affordable, no? Yung technology, no? And sabi nila, habang papunta po tayo sa pag-improve ng technology, ito daw po ang dadaanan natin, liquefied natural gas. Ayan, no, para daw we buy time, no, na maging stable ng lahat, lalo-lalo na po yung grid po natin, no. Ayan, kasi ang gusto talaga natin na renewable and low carbon technology, no. Ayan. Ano pang sabi? There is no transition without transmission, no. Kailangan din po talaga, no. Sabi kasi dito, delayed transmission projects have plagued the industry for a long time. We have a history of stranded capacities because the transmission was not there. Ayun, no, grabe. May capacity, no, may kuryente, kaya lang walang transmission. Sayang, saan mo dadalhin yung kuryente, no? Ayan, sino ba ang dito, accountable dito? Ay nako, ibig po sabihin talaga, kailangan po talagang i-improve ang yung country's power grid, no? Should be upgraded to accept more variable renewable energy without compromising the stability of the whole power system. Ayun, may problema din po yung grid po talaga daw po natin, no? Kaya kailangan pa talaga ng time, no? Kaya na maging mature and stable po talaga ang ating grid system, no? Kailangan i-upgrade, i-improve po ito, no? Habang tayo po ay nasa transition process. Ito po ang sinasabi po ni Miss Montelibano. Ayan, no? And as a side note po, ako po, tingin ko po dito sa article po nito, char lang ito. Tingin ko char lang ito. Feeling ko, gusto lang talaga ma-advertise po dito. Itong huling-huling sinabi, no? Aboitiz has a 10-year growth strategy. Feeling ko, yan lang naman talaga ang pinakapunto nito, no? Nagpaparamdam lang,
Uy, may strategy kami, 10 years, mag-grow kami aggressively no, into renewable asset to reach 4,600 megawatts by 2030, no? 2030. So kung kayo po ay very very aware po, it's a race po talaga. Ang dami pong company ang nag-ano po talaga ngayon. Nagkakarera po sila Ayala, ayan no. Sila Citycore, ito sila ano, marami po talaga nagkakarera po. Ito si Aboitiz, dami. Karera po talaga lahat po ito no dito po sa renewable energy no by 2030. Karamihan po sa kanila ito talagang plano nila by 2030. May mga goal sila. Ito si Aboitiz, 4,600 megawatts ang target po nila by 2030 no. Ayan no. Well anyways, punta na po. Ito nga po yung sinasabi ko po sa inyo, no? Aggressive investment in renewable. Ito po talagang gusto nilang iparamdam po sa akin. Feeling ko ito talagang gusto nila tumbukin sa ano na to eh. Ang haba pa ng pasakal. Ilang feeling ko gusto lang nilang i-advertise eh na, oy, invest kayo sa amin kasi mag-grow kami. Masarap sumakay sa growth. O, di ba? Sakay na. Ganon, no? Alright. And yung isa pa, yung sa mga solar po, no? Yung mga wind, ganyan, no? And I think, nagpaparamdam din sila no, na gusto nilang pasukin yung nuclear, no? Pero, of course, no, ngayon, on second thought, ako gusto ko syempre may nuclear sa ating bansa. Ang problema po, saan ilalagay yung nuclear? Kasi, wala naman po yata lugar sa Pilipinas na walang tao na nakatira. And I think, basta may tao na may nakatira, wala po siguro papayag na yung tinitirhan mo, no? May malapit ka na nuclear plant po doon. Feeling ko wala pong papayag eh. So parang malabo. Kasi kung ipipilit mo pa rin na magtatayo ka ng nuclear plant, feeling ko history will just repeat itself eh. Kasi nung dati, yun din syempre, walang papayag na residente eh. Ikaw ba naman, yung anak mo doon nakatira, papayag ka ba may nuclear? Syempre, mahirap. So parang on that sense, and especially democracy po tayo, feeling ko napakahirap po nito kasi kung gagalaw man ng gulong, no, gagalaw man ng ambola at lalakad dito, baka sa dulo din eh magwelga ng mga tao, magreklamo ng mga tao, baka sa dulo ganun din eh, parang nangyari sa Bataan, no? Kasi ang hirap talaga. So parang labo, pero parang may plano sila ng nuclear, pero para sa akin parang hindi realistic na mangyari po ito, no? For the reason na syempre wala pong papayag. Saan ilalagay po ito, no? Unless siguro ilagay mo sa gitna ng dagat, no? At tingnan na lang po natin ang financials po muna. Quickly po, no? Ang revenues po ay nag-i-increase. Generally, nag-i-increase po. Ayan. And na-double na po nila, no? In a few years, no? And ang kanilang net income din po ay tumataas din po, no? At malaki po ang ginamp nila, no? For the first 6 months ng taon po na to. Ang laki po ng ginamp po nila, no? In revenues and net income, ang taas po, no? Yung net income nila halos na doble po, no? Hindi ko pa po binasa in detail kung bakit nagkaganon, no? Pati yung gross revenue nila ay tumaas din po. Ang gross revenue. Hindi ko pa po binasa po ito. Well, anyways, in the coming weeks, tingnan po natin kung masisilip natin in detail si Aboitiz. Pero dito po, nag-increase po siya. Ang laki ng itinalong ngayong 2023 po. Nagbubunga na ba? Sa inyo po bang nakabasa-basa na tungkol sa Aboitiz? Pa-share naman po kung bakit biglang lumipad, no, ang kanilang revenue and net income this year po, no? For the first half of 2023, no? Ang cash flows po, no, parang okay naman po, no? Parang mas mataas ang kanilang hindi, maganda, may free cash flow, nagka-capex, pero may natitira pa ring free cash flow, no? So magandang sign naman po ito, no? Very very good sign na dire-diretso sila nagka-capex and at the same time meron pa rin natitirang free cash flow para sa ating dividend, syempre, no? Alright. And ito lang po yung medyo hindi ganun kaganda na istorya po dito, no? Kung mapapansin po ninyo, yung liabilities, syempre napakataas po ng liabilities. Kung i-compare po natin sa equity, no? Kita nyo naman po yung blue, yan ang equity, yung green yung liabilities, no? So masyadong matangkad ang liabilities at masyadong pandak ang equity. Hindi natin po gusto yan. At yung long-term debt, no? Mas mataas kaysa sa equity, no? So mataas po talaga ang utang po ng Aboitiz Power, no? And anyways, 2022 po ito, no? Ayan. At kung mapapansin natin yung debt ratio po niya, ayan, no? Debt to equity 137%, medyo mataas na po. Hindi naman po ito in danger po, no? Kasi pag medyo may pagka-utility po talaga ang isang negosyo, mataas po talaga ang utang po niyan. Pero hindi po usually, hindi naman po ganun kadelikado po yung mga ganyan, no? At I think not unless siguro more than 200% or maabot ka na ng 3x ang debt to equity, yun na po siguro medyo nakakakaba. Pero mga ganitong range, okay pa po yan. I think
Okay lang po ito, hindi po siya nakakakaba. In my own opinion po, in my own opinion lang po. Pero syempre, as an investor po, parang mataas na po yung utang po na ito. Mataas na po yung utang na ito, no? 137%, no? Ayan, tingnan natin ang valuation. Although ang PE ratio po niya, dito po kayo wag magpapadaya, no? Kasi pag ganyan na mababa ang PE ratio, nakita niyo 7, hindi niyo po tutuldukan po yan. Kailangan niyo po i-consider na ang taas po ng utang. Ayan, no, nakita niyo 1.46, no? So kung i-factor po ninyo yung debt to equity po na ito, ang lumalabas po talaga na PE ratio nito, nasa double digits na rin po, no? Kasi pwede mo i-multiply ito ng 2.5 itong 7. So pumapalo ka ng mga 18, 19 na PE ratio, no, in reality, kasi yun talaga ang price na binabayad mo dito, no. So yun eh. Hindi siya mura. Yun ang masasabi ko, hindi siya mura. Okay? At ang interest coverage niya, no, medyo mababa din po. Although healthy naman po, no. Healthy naman po, no. Kada 4 pesos na kinikita mo, 1 peso pambabayad mo sa interest ng utang, no. So mataas talaga ang utang po niya, no. Hindi siya mura talaga, no. Hindi siya mura. And mataas po ang debt po niya, no. And guys, this is medyo may pagka-utility po talaga, no, ang Aboitiz Power, no. So may pros and cons po 'yan. And nasa sa atin, depende po sa klase ng investor po kung saan kayo lumulugar at anong pinaniniwalaan po natin, no. Yung pros po talaga ng isang negosyo na may pagka-utility, syempre stable po 'yan. Napaka-stable po talaga ng utility kasi syempre kailangan ng lahat ng tao po ang utility, no, ang kuryente, ang tubig, yung mga ganyan. Kailangan po ng lahat ng tao po 'yan. Kaya napaka-stable po ng negosyo po 'yan, no. And once na na-set up mo na po, goods na po 'yan for a very very long time. At may moat po kayo, may natural moat po talaga ang mga utility type, no. Halimbawa kung ako sa tubig, no, nagpakabit ka ng tubig, no, sa isang kumpanya. Pag na-set up na yung linya ng tubig mo, no, hindi ka naman parang, ang mahal ng tubig nyo. Ayoko na sa inyo. Lilipat na ako sa iba. Kukuha ko ng tubig. Sabi, hindi. Nakabit na yung tubig mo. Yan na yung tubig mo. Habang buhay na, yan na yung tubig. Diyan ka na kukuha ng tubig mo sa kumpanya na yan. Hindi ka na matagal. Matagal siguro, no? Not unless sa village ka kumukuha ng tubig, no? Yung local lang. Yung private na tubig, no? Pero pag yung ganyan na ano, malalaking company na nagsusupply ng tubig, hindi ka nalilipat eh. Yan na talaga ang tubig mo for a very very long time. Ganun yung mga utility na business po talaga. May moat po yan eh. Hindi lumilipat-lipat talaga mga tao sa mga ganyan, no? Pag na-set up mo na. Ang habang buhay na ang income niya. Ganun yan eh. Yan ang pros po ng mga ganyan may pagka-utility po, no? Ang cons naman po ng mga utility, malakas magmumug ng kapital, malakas kumain ng kapital, mataas ang utang yan. Ano pa, pinakikialaman ng gobyerno. Ano pa, medyo mababa ang tubo. Mga ganyan po kasi. Magkakasunod po ito kasi pinakikialaman ko ng gobyerno, nire-regulate ka ng gobyerno, yung tubo mo, medyo natatamaan. Tapos, minsan pa, papatawag ka pa sa Senado, ang laki-laki na kinikita niyo, mga walang hiya kayo. Babaan nyo, sigil nyo. Ganun eh. Ganun, pansinin ka ng gobyerno, no? Ayun, ganun. So, yun po yung pros and cons po niya, no? Wala po eh, ganun po talaga. Wala naman pong perfect sa mundo po, no? Pipiliin mo lang kung saan ka komportable. Nasa sayo na po yan bilang investor po, no? Ako po, ang take ko po sa Aboitiz Power, hindi siya cheap, hindi naman siya expensive, no? Parang tama lang, no? And I think it depends kung gusto niyo po ng utilities, kung gusto niyo ng ganitong klase ng business. Nasa sa inyo na po 'yon, no? Ako po, hindi po talaga ako masyadong mahilig po sa may pagka-utility ng konti, no? Lalo na nung experience natin sa MPI, parang ayoko na ng mga ganon. Minsan achachambahan ka pag ikaw ang naging paborito sa sa Senado, ikaw naging paborito ng presidente, mga ganyan ang hirap ng maghihirap ang kalooban mo yan. No? Pero of course, on the positive side, no, ang isang magandang side kay Aboitiz Power, yung aggressive na growth plan po nila. Attractive po ito, no. So ako po, gitna po ako dito pero leaning towards pwedeng pasukin ito kasi nga dahil sa kanilang growth plan, no. Pero kung wala yung ganito aggressive na growth plan, hindi talaga ako mahilig sa utilities in general lang po. Well, anyways, opinion ko lang naman po, no? Wala namang problema kung magkakaiba po tayo ng opinion. Mas gusto ko nga magkakaiba po tayo ng opinion. Iba rin yung opinion niyo, kinokontra niyo ako. Gusto ko po yung gano'n kasi syempre, kung lahat tayo nag-agree sa bawat isa, wala po tayong matututunan. Maganda po kung nagdi-disagree tayo in a civil manner
natututo po tayo sa bawat isa, no? Yun, opinion ko lang naman po lahat po na ito, no? Yung mga yung aking mga analysis. Please do your own research before making any investing decision. At hanggang dito na lang po, no? Good night po. Bye-bye. God bless.